Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. The assumption in the office of the constitutionally mandated successor, the Vice President. Ako'y nalulungkot na humantong sa ganito ang mga pangyayari. Pero upang pangalagaan ang ating demokrasya at hayaan maghari ang kapayapaan sa ating bansa, hinihiling ko ngayon sa ating Kongreso na tumawag ng isang snap presidential election. Lupit. Parang era pala yun. Hindi sila nagtagumpay sa pabulgol sa leeg. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yung very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sulat na nasa leeg ko at sinabi ko na sabi pa nila ako i-urgor pero hindi sila nag- Sino ba yung sinabi? silang lahat. You know what? You know why? Because feeling ko inactivate na nila yung assassin. Operation Now, Romanov? Operation yes. Romanov? Yes, kasi pag inactivate mo na yan, kasi you would like to cut all communications na eh. Activated na eh. So paano mo papahintuin yung tepegi? Kailangan makausap. Para makausap mo, makakulik ka uli. Correct. Takot na takot sila kasi hindi na nila mabawi yung order doon sa tetegi kay Inday. Correct. Nai-guess ninyo, takot na sila. Kasi kung may mga kay Inday, at kung Pwede totoo sila. kung totoo yung sinasabi ni Inday, matetegi din sila. Lahat sila. At ang nakakapit ng Inday, hindi wag kang tumigil hanggang hindi sila matetegi. Nakita nyo na, it is true. At Reaction TVPH nagbabalik po. Reaction. Yun! Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon ha. Patungkol sa impeachment. Yan. Papasadaan po natin kung ano pong nangyari doon sa impeachment ni Erap Estrada. Kung ito ba'y mangyayari kay Bangag. Yan. Pangalawa, Iglesia ni Cristo ha. Nag-warning po sila pero indirect ha. Sa lahat ng pipirma. Sa lahat ng pipirma doon sa impeachment ni Madam Inday Sara ng mga senador, ay wag na kayong umasa. At pag-uusapan din natin dyan yung tinatawag nilang death threat. Kung totoo ba yung operation. Ang tama, mali, Wala tayo ng adya. tulad ng Red Horse Don't Beer, forget, di kailangan ng load halo, ng adya. suabe. Dito ka na ano sa yan, pare ko, tamang at astig, ano tayo lakas eh. ng tama. Romanov. Alright, para po wag na po tayong tagal ha. Umpisa na po natin ang ating reaction video pero bago yan, wag po Oy, natin like nyo, kalimutang subscribe naman mag-subscribe. Mag-subscribe po tayo dahil Subscribe. dapat wag nating kalimutang mag-subscribe. Ayan po Yan, ang oh. ating Pare ko, isama ako silver dyan ha. play button, Reaction TVPH. Thank you, President Mayor Duterte. Ayan po ang nakuha natin. Subscribe na kayo Noong kay pare ko, Reaction umabot po tayo ng TVPH, 100,000 subscribers. At Lupit ibibigay yan, po eh, no? natin yan sa Pangulong Duterte doon sa Davao. Yun. Ngunit ang nais po natin ay makapagbigay din ng isang additional na isang plaque na kung saan yung gold play button naman ang tinatarget natin. Yan. Wala pa po tayong 4 months pero road to 400,000 Galing. strong subscriber na po tayo. Kaya ano pang hinihintay mo ka-reaction? Mag-subscribe ka na. Huwag ka lang pa-react dyan sa mga video natin ha. Subscribe, like, and share natin ang ating mga video ha. Ito na. Umpisahan po natin sa iglesia. Ano ba ang warning ng iglesia? Ito po. Na. Paliwanag po natin sa ating reaction na to. Mga mamabatas, congressman. Totoo kaya yun? Congresswoman. Oh. Thank Hindi Manuel, ko yes, totoo man yes, yan o yes, hindi. amen. Ito ang babala ko sa inyo. Anong babala? May babala ho. Ako mismo. Ha? Oo. Ito, personal kong opinion to. Ha? Oo. Sabi-sabi lang yan, personal yung opinion.
Hindi naman magsasalita ang mga yan kung walang basbas sa taas eh. Naniniwala ka dyan, personal opinion niya yan? O siguro. Pero hindi ako naniniwalang personal opinion yan. Merong basbas yan. Ito po. Kapag ka kayo pumirma dyan, mawawala ang mahalagang endorso sa inyo. Ayun. Takot sila dyan, men. Lahat ng kongresistang pipirma dyan sa tinatawag nilang impeachment, yung endorso ng iglesia ay mawawala. Diretsahin na po natin, wag na natin paligoy-ligoy. Dahil sa ayaw at sa gusto ninyo, mga tinatawag nilang mga loyalista, kahit sabihin pa ninyo na sinusuportahan ng iglesia yung salaysay ni Marcos Jr. na ayaw niya ng impeachment, pero kung babasahin po natin, read between the line, ang talagang suportado ng iglesia, ato personal opinion ko po to. May personal opinion din ako dyan. Mantakin mo yan, ha? Personal opinion po ng Reaction TV PH, ang napagkikita-kita natin sa iglesia, ang suportado talaga nila si Madam Inday Sara Duterte at hindi yung salaysay ni Marcos Jr. na nagsasabing ayaw niya ng impeachment. Pero sa totoo lang, nakikita po natin na umuusad ang impeachment na pinangungunahan ng mga inayupak na alam nyo na po na front, legal front ng mga teroristang komunista. Mantakin po ninyo yan, ha? Pinapaligoy-ligoy pa tayo, pero talaga ang totoo at pawang katotohanan lamang ay ang iglesia ay binabakapan po at sinusuportahan ng 100% si BP Sara Duterte, hindi nga lang direkta. O di ba? Kung talagang sinusuportahan nila si Bongbong Marcos, ang mga iglesia ay mananahimik ng mga yan. Dahil alam naman nila kung saan papunta yan eh. Diba mananahimik, pero nagwawala po. Nagwawala ang iglesia dahil ayaw po nila nangyayaring kaguluhan ng gusot na ginagawa po nitong taga House of the Crocs. Alright, tuloy na po natin. Pinapagpapauna ko na. Ako Oo, ipagpapauna. pinagpapauna ng na. tulong. Ulitin natin ha, ulitin natin. Kirin mo, pre. Mga mamabatas, congressman. Totoo kaya yun? Oo. Congresswoman. Oh. Hindi, kung totoo man yan o hindi, eto ang babala ko sa inyo. Yun. Oh. Ay. May babala ho. Ako mismo. Ha? Oo. Ito, personal kong opinion to. Ha? Ano yan? Kapag ka kayo pumirma dyan, mawawala ang mahalagang endorso sa inyo. Yun. Pinapagpapauna ko na. pipirma. Yung sinasabi ko. Huwag kang hihingi ng tulong. Oo. Kapag ka ayaw mo naman, hindi ka kaisa nung kanyang Sapagkat gusto mangyari. kontra ka sa kanyang opinion. eh. Oh, pag hindi ka raw kaisa, doon sa sino bang kaisa? Hindi ka kaisa doon sa gusto ng iglesia. Ngayon, pumirma ka dyan, tapos hihingi ka ng tulong. Tulong. Boto. Diba? Yun na nga. Yan ang babala ko sa inyo. Oh. Marami kong mga supporter doon. Gusto mo yung mga Opo. supporter ko, ikaw iboto? Yes. Oo. Gusto mo yung mga supporter ko, ikaw ang iboto? Eh gusto mo gulo, gusto mo, bibigyan ko siya gulo. Di po ba? Yan po ay hindi po lalabas sa bibig ng dalawang yan kung walang basbas. Kaya dito mga ka-reaction, mga ka-reactas, mga ka-reactos, lahat ng pipirma dyan sa impeachment, dyan sa Kongreso, huwag na kayong lumapit-lapit sa bakuran ng iglesia. Ha? At saka hindi po totoong bayaran ng mga yan. Meron kasing kumakalat na nag-i-spread na tumatagas katulad ni Tunying. May mga naglilik ha. Si Tunying Tulo, naglik daw eh. Eh, nagkaroon siya ng pangalan. Ba't may ganyan Tunying kang Tulo. sinasabi? Di ba? Ang ganda ng pangalan ni Tunying. Tumulo, naglik. Di ba? Alam mo, si Tunying, kabaro ng mga to eh. Kabaro. Oo, iglesia rin yun eh. Pero nagtataka ko sa kanya, iba yung tono ng pananalita niya. Baka yun ang binayaran na. Wala. Alright. Dapat siguro magpa-seminar siya sa... Okay, basahin mo natin kasi marami tayong comment. Oh. Sabi ni ano ba to? Migs Knight. Sandatahang lakas ng Pilipinas na tagapagtanggol ng taong bayan at mga bayani is speak up and move, sama-sama tayong tunay
na maisog Visayas region. Yun. Totoo to itong nandito nakita niyo naman yung si Sir Idol nagsalita sa AFP yan hindi yan fake news yan. Makasabihin na naman ng mga tanso, fake na naman to. Ay, ne. Isa ako sa subscriber ni Reaction TV PH. Ganda ng content niya. 4 months pa lang yan, lupit niyan. Lupit. Ang galing, no? At sabi ni Corazon Austero, done like na po watching from Hong Kong. Yun, maraming salamat po sa mga taga Hong Kong. Mami Lolita Ganda Cortez yan. Subscribers ko yan sa sa charity. Yan. At ay Siyang ano ba tong ba't hindi ko mabasa? Ang ngiting tagumpay si Romualdez at Grace po. Ngayon, todo himod sa puwet ni Romualdez. Magkano ka? Kaya usapan nila. Hindi mamang balato no? Siyempre, milyon-milyon po yan. Sabi ni Sir Teddy Maloles, dapat lang mga linyada ni Marcos huwag na suportahan. Ni INC. Bali susuportahan po si BBM na wag pong ma-impeach si Vice President kaya po magrarally diyan. Kasi hindi pa po 'yan. At totoo mangyayari po talaga 'yan no. Ano lang 'yan, kapapasok lang ng salita ng na balita ng Net25, bago lang din 'yan. Duterte, yan. Shoutout kay Ma'am Nona Lagunoy, Rolinda Platil. Good morning watching from Hong Kong. Ramil Docolan, Leonardo Canoy. Mukhang wala tayong mako-content kayo, no? Gaganda ng comment, tuloy natin 'to, mga babayan. Sa dalawang ito. Oo naman, kailangan napakahalaga po nun. Makapangyarihan po yung endorso niya, mahal na Pangulo. Makapangyarihan po yung endorso ninyo. Hindi, malaki po kasi black vote yan Pag bumuto po ang iglesia, talagang buong-buo yan. Hindi yan sambulat. Siguro hindi naman natin mawawala sa isang organisasyon na may mga tataliwas, may mga maglilik. Pero hindi po ganun karami. Ganyan po yan. Kaya kayong mga may planong pumirma, mga kongresistang pulpul kayo, pag may plano kayong pumirma dyan, mag-isip kayo ng 10 beses, O ito naman po, panoorin natin yung nangyari kay Era Estrada doon sa impeachment. Yung nangyaring impeachment kay Era Estrada, balikan lang natin para makita natin kung paano natin gawin yung tinatawag na people's power, Yung mga nasa EDSA, manood kayo dito. Kung hindi kayo ready duguan ng ulo, ay wag kayong people's power diyan. Diba? People's power daw nila, 3,000 lang sila pumunta nung nakaraan. Salagin, wag kayong mag-people's power. Manood kayo dito para magkaroon kayo ng idea paano mag-people's power. Mga tanso, manood kayo. Ayan, Boom! Ayan, tingnan natin ayan, laki niya malakihin nga natin yan nanggigigil ako Yan dami niya parang langgam na na nakakita ng maraming asukal. Yan, ganyan kadami. Grabe. Mga tanso, yung mga tanso na mga bobo na mga fake news, ganyan ang mag-people's power. Manood kayo. Sabihin nyo kay BBM, di ba sabi nyo napakaraming supporter ni Pangulong Marcos? Sabi nyo marami. Sabi ni Chris Ulo, wow, ang dami ng supporter ni Pangulong Marcos, anak ng Tipaklong, wala pa kayong 3,000. Tapos nahulihan pa ng video na may lagayan ng pera. Tapos mga kababayan, tinitira ko sila ngayon dun sa nagko-comment pa ako pagka meron silang mga live, meron silang kung anong mga chamber loads. Ayaw nilang sagutin yung sabi ko, ano mapapaliwanag nyo sa nabidyohan na bayaran dyan sa rally nyo, dyan sa EDSA. Wala, ayaw po nilang ayaw nilang i-open topic sa kanilang mga vlog. Sabi ko nga sa inyo mga bayaran niya, mga tanso na mga vlogger na yan About sa mga bayaran, nakuhaan sila ng ebidensya, ayaw na ho nila magsalita. Ganun ho kalupit yung mga tanso na yan. Di ba? Kaya itong mga tanso na mga vlogger na to,
Ano yan, batuhin mo ng ebidensya. Hindi yan, ano yan, nagbibingi-bingihan. Yan, wala, Yung mga tanso po ng mga vlogger, pinupuntahan ko yan at sinasabi ko anong paliwanag nila dito sa nakuha na video na bayaran dyan sa may EDSA. Hindi. Ayaw nilang, ayaw nila. Di ba? Oo. Vlogger na walang alam. Sino ba tong nagsabing Charlie? Meron tayo atang i-content dito, Sino ba ang sinabihan yung vlogger na walang alam? Charlie alias Lagud. Mag-comment ka din natin kung sino ang sabi mong vlogger na walang alam at mababasa yan. Baka makakontent ka niyan, boss. Iko-content kita. Pabadalan kita ng pulis dyan sa bahay nyo. 3. Gusto mo ba? Sino ba yung sinabi mong vlogger na walang alam? Ikaw daw, boss, walang alam. Contempt na. Sige, contempt natin to. Secretary, paki-contempt nga tong ano ba pangalan nito? Nasa ka na ba? Nawala ka na. Nasa na ba yun? Secretary, paki-contempt si Charlie alias Lagud. Yari ka ngayon. Contempt ka ngayon, ha? Pakipadala ng 3 pulis. Kahit apatin mo na para makakuha sa bahay ito at para makakontempt na. Yari ka, boss. Bawal nga magsinungaling dito sa Quadcom hearing ni Boy, So sasabihin mo kami, vlogger na walang alam. Dami-dami naming alam dito. Sagutin mo nga yung bayaran dyan sa rally nyo dyan yung nakaraan. Hindi nyo nga maipagtanggol di ba? Ayan, meron tayong secretary, meron tayong isang contempt At yung mga nandito po na mga kababayan natin na solid, tinan nyo nga kung sino natin pwedeng i-contempt dito sa comment section, no? Ibenta ang kaluluwa sa adik, Yasi Tansio ko. Yan, good. Mga ganyan mga comment. Hindi nagsisinungaling. Hindi dapat kapwa Pilipino lang ang nagsisigera. Tama na kayo mga vlogger pampainit ng mga ulo. Magulo na ang Pilipinas, dagdagan nyo. Please lang, sabi niya Ice. Kami po ay nagbabalita lang. Yung po kasing mga ibang mga fake news na mga vlogger, na mga tanso, talagang nagpapainit po yan mga yan. Kami po kasi dito, pinagtatanggol po namin si Tatang Digong, siya kasi Vice President. Pasensya na po kayo. Kami naman po, hindi naman po kami nagsusulsol, pero manood kayo dun sa mga tanso. Mga ano yan, mga panulsol, kaya nagkakaroon ng awayan. Dito po ay pawang katotohanan lang po yung mga binablog po namin. Kung meron may mga DDS na mga nagbablog, na mga fake news, hindi namin yun. Ako po ay kaano po ng SMNI, si Tol J. Guevara, ano ko po yan. Best friend ko yan, si Tol J. Guevara. Membro ng Banateros Brothers. Kita niyo po yung profile ko, kasama ko yan sila. Pero ako yung driver ni Tol J, kaya medyo nagre-reaction tayo, buti nga. Kahit pa paano, marunong-runong na tayo, no? Ano natin to, ha? LDB channel, watching from Saudi Arabia. Mabuhay kayo, Sir Idol. Tutok kami sa mga pangyayari dyan sa atin. No? Dapat talagang tututok tayo, mga babayan, kasi hindi biro nangyayari sa ating bansa. Hindi natin alam, baka magigera na. Hindi pa tayo alam. Dapat maghukay na tayo ng malalim. Na meron na nga tayong nuclear. Nakatutok na nga sa atin dito yung nuclear din ng China. Saka ano ba doon? Russia. Di ba? Hindi natin alam yan. Kaya mag-iingat tayo. Ito mga tanso, ganito Ganito People's Power, hindi 3,000. Babayaran pa, uuwi agad ng alas 6. Diyos ko. Ito po tinatawag na People's Power nung panahon po ng rep. Si paring erap. Yan, di ba? Oo nga. Yan! Yan. Guys, ito, naalala ko. Number 1 rules. Ayan, naalala ko yan. Iglesia pa ako niyan. Iglesia ako diyan, mamilitisan. Dito kami. Nasama ako diyan. Andiyan kami sa taas ng tulay na yan. Oo nga. Naalala ko na. Ayan, Andiyan ba si Mami Leticia? Iglesia yan Guys, andito ako. Andiyan kami sa may ibabaw ng tulay na yan. Yung flyover. Kasama kami diyan, mga Iglesia ni Cristo. Galing from, saan ba kami galing nun? From Lupao, Nueva Ecija. Lupao, Nueva Ecija. Nasama ako diyan, mga babayan. At bata pa ako niyan. Siguro basta naalala ko.
Medyo binatilyo na ako noon at kaya ko na makipagsiksikan diyan. Kaya napayagan po ako ng ministro na masama kami diyan. Oo, ang lupit niyan. Ganyan kami dati. Oh, solid DDS James. Alright, maraming salamat po sa mga nag-like. Panoorin natin to. Yan, nakasama ako diyan mga babayan. Ganyan kami kadami noon. Pag nag-people's power ka, kailangan organisado yan. Yan, organisado. Ang nanguna dyan sa people's power dyan, yung mga nag-start dyan, na hindi na umalis dyan, mga komunistang terorista. Mga legal front. Sumunod ang taong bayan, lumaki na. Sumunod na ang mga sundalo, mga kapulisan. Diba? Ang masaklap lang dito ngayon sa nangyayaring people's power na gusto nilang mangyari, yung mga DDS na nasa EDSA, salute sa inyong lahat, saludo ako sa inyo, sa adikahin ninyo na mapabuti ang ating bayan, pero dito dapat mag-aral tayo. Unang-una, yung mga teroristang komunista na mga nagwewelga dyan sa kalsada, hindi sila welcome sa atin, hindi sila welcome sa Madam Inday Sara. Kaya ngayon, hindi nila alam kung paano sila mag-people's power. Hindi natin sila kailangan. Pero, kailangan ba ang people's power? Yun ang malaking katanungan. O, panoorin po natin. Yan o. Nakasama ako dyan. Yun! O, may people's power sa EDSA, meron naman sumusuporta kay ERAP. Yun nangyayari ngayon katulad. Oh. Eksaktong eksakto. Pagandaan ng rally. May mga bayaran, may mga hindi bayaran. Yan o. O, nakikita po ninyo yan. Yan ang tinatawag nilang bato-bato. Ang tamaan ay talagang basag ang ulo. Naggulo nun talaga yun. Yun. Yan. Yan yata kasi Ayun ni yan. BBM ni Pangulong Marcos Kaya Alright. mga taga-quad ko, gusto nila yan. Kaya maulit. Lupit niyan. Riot. Ayun talaga Kaya yan. yan, ha? Kaya nyo? Basa ng ulo. Basa. Ganyan. Pag ready ka ng gumanyan, sige, welcome back. Welcome back, people's power, kung ready na kayong gumanyan. Yan o. Grabe, no? Susunod niyan, Marcos Lahat resign. po ng mga nagtatrabaho, Marcos resign, tumigil susunod magtrabaho, na yan. lumabas, resign. Ayan o. Handa akong tanggapin ang anumang magiging resulta ng impeachment process basta ito'y ay sang-ayon sa ating saligang batas. Pero naunawaan ko rin ang ating bansa ay lubhang nahati sa ngayon sa isyung ito. Para Yan, maibalik lupit ang niyan, pagpapatuloy ng prosesong naayon sa ating saligang batas. Pag-uutos ko sa aking mga abogado o Defense Counsel na sumang-ayon na buksan ang pangalawang sobre. Ito ang tinatawag nating ito ang iniintay ng taong bayan. Pero bakit hindi nangyayari? Sa lantarang pagnanakaw, sa lantarang pandarambong, sa lantarang pang-aabuso, bakit hindi pa rin gumagalaw ang kasundaluan? Anong dahilan? Di ka masisil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit. 24 years ago po yan. 24 years ago, 2000 yan. Yung araw na nag-people's power sila, kung hindi ako magkakamali, January 19 or January 20, yun yung araw na unang-una akong sasakay ng eroplano papuntang Estados Unidos. Tumakas po ako dahil may people's power sa Pilipinas. Hindi, totoo po yun. Nakita ko pa si Biason. Si Biason. Marami akong nakitang mga nasa sa EDSA. Kasi di ba yung POEA nandiyan sa EDSA? Kukuha ko ng dyan POEA. Sa oras na yun. Gabi, lilipad ako. Yun. Nakita ko sila.
Si Biaso, nawak-awak na ng kamay, nagwewelga na dyan sa EDSA, People's Power na. Doon siya, doon, 2000 yun eh, hindi ko makalimutan yun. Very memorable. Pre, no? Nakita po ninyo yun? Kapag si Marbil, ginawa niya yun, tapos na laban. Oo. Tapos Pero na kapag si laban. Marbil, sinasabi niya, hindi naman sila mga adik. Nagpapahaba lang sila ng oras. Ganyan bang ginagawa sa Malacanang? Pag nagpapahaba ng oras sa mga party-party, hindi sila mga adik. Ganoon. So, habang si Marbil, hindi siya natatauhan o nagsasalita ng ganyan, constitutional mandated, wala. Walang mangyayari. Ano na lang, talagang mangyayari yan. Talagang aalsa na tayong lahat. Buong Luzon, buong Mindanao, buong Visayas, sabay-sabay nating buhatin ng Malacanang, ilipat natin ang Malacanang. Saan natin ililipat ang Malacanang? Ilipat natin ang Malacanang doon sa Pasig River. Tapon na natin doon. Nakahandang panagutan ng ako'y nalulungkot na humantong sa ganito ang mga pangyayari. Pero upang pangalagaan ng ating demokrasya Lupit yung panahon na yan. at hayaan maghari ang kapayapaan Go to artlist.io and get 10% off the map you need to create without limits. sa ating bansa. Hinihiling ko ngayon sa ating Kongreso na tumawag ng isang snap presidential election kasabay ng congressional at local elections na gaganapin sa darating na Mayo. Hindi ako lalahok sa snap election na ito at agad kong ililipat ang kapangyarihan ng tanggapan ng Pangulo sa sino mang mahahalal bilang aking kapalit. Lupit yun. Diyan po magsimula ng lumusob. Magsimula na po lumusob dyan yung mga tangke de gera. Pag ganyan ang nangyari, ewanin. Hindi, pinoprotektahan po nila yung ano yung... Of course, he feels very sad about the tragic turn of events. Ang nangyari po kasi dyan, umatras po ang PNP sa pagsuporta kay ERAP. Diba? Umatras ang kanilang suporta kay ERAP. Tapos yung AFP hindi pa. So poprotektahan nila Malacanang. Pero yung pong nagsalitang yun, yung pag-atras niya ng suporta, siya po ba yung naggurgur sa sarili niya sa tapat ng kanyang nanay? Di ba yun? Yun ba yun? O di ba, anong pangalan nun? Nakalimutan ko. But he said that he was going inside the You know, the ball now is in their court. So I suggest most of these questions should be addressed to them. The president has already made a statement, a clear statement on what he intends to do, what he has proposed, this resolution for the calling of a snap election. Now, as to whether or not this will be acceptable and as to what will happen after that, it will now depend on them, on the opposition, for example. No truth to that. He is not. There's no. This talk about any of asylum for the president and the members of his family. They're not true, and no arrangements are being made for any airlifting of the president or any member of his family. That, ladies and gentlemen, thank you very much. Nakita po ninyo yun? Ano nangyari sa ating bayan? Nagkagulo. Niluklok si Gloria Macapagal. Sino ba yung general na yun na naggurgur sa sarili niya? Paki-comment nga po sa comment section. Siya ba yun yung naggurgur sa sarili niya? Dahil meron siyang investigation na graft and corruption ba? Yun.
Kasi pag ganun, may marami kang binangga, darating ang araw, babalikan ka ng mga yan. O katulad ng Pangulong Duterte ngayon, tsaka si Sara Duterte, binabalikan sila. Alam mo kung sino bumalik sa kanila, ipapakita ko sa inyo ha. Ipapakita ko po sa inyo, huwag kayong aalis. Ito, ang umalis sa isang bakulaw ha. Ito po, o yan o. Papakita ko sa inyo ha, huwag po kayong magtataka, huwag po kayong magugulat. Kung sino po ha, kung sino talaga ang ito, yun o. Yan o. Nakikita niyo yung mga yan o. Ang mga yan, sila yung mga nanligaw na nanligaw. Nanligaw na nanligaw kay Madam Sara, binudol ng binudol. Nung naluklok na sila, nung naluklok na itong isa na to, presidente, yung isa na yun, siya yung Speaker of the House, itong kanilang niligawan ng mga inayupak, sila isa ngayon, tinitira ng umaga, gabi. Ipadala kaya natin ng litratong to sa kanilang dalawa, no? Padala mo nga yan, ang babayitang ito, maya-maya, pagkatapos nilang guluhin ng babayitang ito, at umano siya, nag-agree siya na maging vice presidente, nung vice presidente na, tinrap siya. Tinrap siya sa halagang 150 million, 125 million ba yan? O tinrap siya dyan. Ngayon, maraming kaso. Ito naman mga inayupak na mga buhaya dyan sa may, mga, ano ba yan, yung House of the Buhaya, sila yung mga nabusog, o mahirap magsalita pag busog ka, di ba? Ang mahirap pa dyan, busog na sila, wala pa silang... Okay, wait lang pre. Meron akong i-contempt dito. Meron akong nabasa eh. Contempt natin to. Kupal na vlogger. Ito. Sekretary, paki-contempt. Si Eric Edralin. Paki-contempt to. Eric, pakihintay yung mga pulis diyan, dadamputin ka ngayon sa bahay nyo, ha? Ba't ka nagsasalita ng ganyan dito sa aking Quadcom hearing? Bawal yan. No, wala, contempt na kaagad yung mga ganyang mga salita. Tuloy sana ni Marcos na zero budget sa PhilHealth sa 2025. Zero budget na. No, zero budget. Ayan mo, uubusin talaga nila yan. Ayan na, contempt tong si Eric ha. Contempt ka ngayon. Loko kang Eric ka. Contempt ka ngayon. Bayad po ang AFP, hindi po yan bibitaw. Bibitiw. Ayan. May uso talaga yan eh, no? Maaari, talagang ganyan ang mangyayari. Oo. Jerry Cruz, maraming salamat sa comment mo, no? Romilo Punay. Shout out, no? Eldon Angelo Reyes. Batitaw, shout out, no? Rolando, wala na ba tayong i-contempt? Si Eric, paki-contempt to, ha? Sekretary ko, ha? Wala na ba? Wala na? Carlin, shout out po. Ma'am Luz Brendia. Rodolfo, shout out po. Kuya Boy Sardinas, good morning. Ma'am Lisa, good morning. Wala na, isa lang, dalawa na content, no? Dalawa na, sekretary ha, dalawa ha. Paki-detect na yung kanilang mga address para mapuntahan ng mga pulis natin diyan. Away kayo ng away, pare-pareho naman kayo lahat diyan. I-content din natin to, sekretary, si Gian Sinolip. Wag na. Maganda naman yung sinabi niya. Away kasi ng away. Pare-pares naman kayo dyan. Turasyo, no meron. Paano kaya kung kaming mga taga Mindanao din makisali ng batuhan pero Granada ay mabato na? Kayo ha? Namin ng mga tangalog na makaliwa. Naku, Granada naman. Sige, pwede yan. Hindi ko contempt yan. Kasi gusto niya batuhan ng Granada. Naku. John Gutierrez, sama din ako dyan. Kasama ako mga taga-lokal ng Camarin noon. Yan. Shoutout kay Sir Juno. Ito, mga nakasama po dyan sa rally na yan. Yan. Nandyan ako sa may taas niyan, Sir Jun, doon sa may flyover. Yan. Kaya pagka dumadaan ako dyan sa may flyover, naalala ko yan, sabi ko dun sa misis ko na, yan, dito kami nakatayo nung nag-rally kami. Mga iglesia from Nueva Ecija. Alright. Yan, kami nagpunta. Dami namin. Tuloy natin to. Kita nyo na to mga babayan, no? Diba, naliligaw pa si PBM dyan. Ayan, no? Pero Valdez, wala pang tiyan dyan, no? Ngayon, ang laki na ng tiyan, no? Sus! Tapos, nakuha nyo na yung inyong mga kailangan, wala na, awanin. Diba? Balik tayo dito, ano? Okay. Pa-like po ng video natin mga babayan, ha? Ayan, no?
Ayun, no, wala pang tiyan, no? Itong si Romualdez, oh. Oh, ayan, no? Pero talagang payat talaga si BBM, no? Sino ba yun sa may dulo na yun, no? Ay, nako. Ano ba yun, awa na dito sa babaeng ito? Oo, di ba? Pati yung mga trabahante niya dyan sa may OBP, talagang tirada. Oh. Kung alam lang natin na ganyan ang mangyayari sa dalawang ito, anong ginawa natin? Wala tayo. Hi everyone, at ako nga pala si Mac at Tayo ng konting ads ni trading Pare channel. At ngayon sobrang popular. Okay. Tayong gagawin sa kanila kung alam lang natin ganyan ang gagawin nila. Di ba? Si Martin Romualdez po yung nakapula, yung naka-checker ay si Bobong Marcos, yung nasa likod ni Bobong Marcos, hindi ko po kilala yan. Di ba? O ngayon, Bobong Marcos, tambaluslos. O, anong ginawa niyo sa babae niya? Napakabait na babae. Sinubukan pa ninyong gurgurin, ganoon. Ayun, pag ginurgur niyo yan, kayong tatlo, si Palaka, si Bangag, tsaka ikaw, tambaluslos, maglalaho din kayo sa balat ng tinalupan. Anyway, mga kareaksyon, nakikita nyo na po yan, mag-komento ko po kayo, masasabi nyo sa letratong yan. Dadako naman tayo dito. Marami tayong papasyalan ngayon. Itong paggurgur sa ating BP Sara, pakinggan natin, ha? Babasahin ko po yun. Kung hindi nyo nabasa, babasahin natin, What Filipino don't know is that before the birthday of Inday Sara, she experienced an assassination attempt by one of the security aides assigned by the office of the president. Isa daw sa mga anong tawag diyan? Isa daw sa mga security aides. Isa pa sa mga security na Madam Inday Sara gusto siyang gurgurin. Yung kanyang hiwa dito sa liig. Yan Operation Romanov. Maraming hindi nakakaalam kasi na before the birthday of Inday Sara, merong assassination na ginawa sa kanya ng isa sa kanyang mga security guard na inassign from the office of Malacanang. Pero yung mga katanungan yan ay hindi pa po sinagot at hindi pa po yan inilabas ni BP Sara. At iilan lamang kami ang nakakaalam dyan. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Yung viral video mo, yung sa lieg, bago lang kahapon, na hindi sila nagtagumpay sa paggulgol ng lieg mo daw din sa sulat. Anong meaning nito, VP? Anong meaning? Hindi sila nagtagumpay sa paggulgol sa lieg mo. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sulat na nasa leeg ko at sinabi ko na subukan nila akong igurgur. Wait. Meron na naman tayo ko contempt, Si contempt natin to, sekretary, si Teddy Rio. Ay, contempt ka na naman ngayon. Ayan contempt to si Teddy sabi niya may ilan pa ding tatakdutae. Loko pala to. Kayo nga dyan sa mga nyo dyan sa mga tropa mo ng mga sinusuportahan yung mga tansok, kayo nga ilan. Ang dami-dami nga nga sumusuporta ng mga DDS. Pero pumasok ka dito, nag-comment ka ng ganyang pananalita, nasa Quadcom hearing ka ni Boy. Contempt ka ngayon. Secretary, paki-detect nga sa Google Map o sa satellite itong address ni ni Teddy Preyo at padala ng pulis 3 para ma-contempt to. Yan. Marami na tayo nako-contempt. Sino ba? May mako-contempt pa ba dito? 3 na na-contempt natin Mga sinungaling to mga to Pray lang palagi. Mananaig, mabuting hangarin. Gawin lang natin ang tama. Huwag bibitiw. Yan. Ito yung mga gusto ko. Kuwakan. Ano ba to? Lupit naman na to. Bigyan ng sardinas to, sekretary Yan. Wag daw bibitiw. Content nyo lahat ng mga pulis para masaya kayo dyan. Congress kasi pa sasagot sa inyo. Galit kayo kung epal ang pulis. Maghiganti pa kayong epal. Nakakahiya ang Kongreso. Epal. Pamor. Makonsempsyon natibidad. Ayan. Maganda to. Maganda. Meron ako nabasa dito, malupit na basa din. Ito. Garapalang korupsyon, ginagawa nila kasi kampante sila dahil bayad ang PNP at AFP. Oras bumaliktad sila, lahat paktay kang bata kayo. Yan, sabi ni Primitivo
Osorio Jr. Yan. Alam niyo, malupit siyempre, alam mo na, pagka nababayaran kasi, napakalupit ng magagawa ng pera, mga kababayan. Kita niyo yung mga DDS na mga kasama namin, yung iba, nababayaran 200,000 para bumaliktad, lumipat kay maging tanso vlogger. Hindi po tinanggap. Si Banat Bay, nagsalita na rin yan. Si Tol J. Guevara. Yan, nakita niyo naman doon sa profile ko, kasama ko yan sila. Si Tol J. Guevara, hindi. Kung nasaan na sila, DDS na sila, yun na sila. Matalo o hindi, yun na yun eh. Hindi tulad ng mga tanso na mga dating kasama ni Tol J. Guevara na mga DDS, bumaliktad, andun. Mas pinili nila yung bayad siyempre, siyempre, iba po ang nagagawa ng pera. Yun ang mahirap. Kaya kayo mga kababayan na sumusuporta kay Tatang Digong, solid team Duterte tayo, sa darating na eleksyon, yung mga sinabi niyang iboto natin. At kami naman mga DDS, isusupport natin yan. At pagka merong mga nagagawa sila mga proyekto na magaganda, ibabalita namin sa inyo para nakikita nyo nagtatrabaho talaga sila. Di ba? Yun ang magandang deal natin. Pero pag tutulog-tulog, ay kalampagin natin. Sige, tuloy. Sino ba yung sinabi? Silang lahat. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa, napakaliwanag si Martin Romales. No joke. Ito narinig nyo. Yan ang hindi talaga maunawaan ng mga tanga, no? Yan ang hindi maunawa. Sabi nga niya pag pinatay ako, patayin nyo rin sila. Tapos nagkaroon doon ng banta. Naku naman. Pag pinatay, sabi niya, pag pinatay ako, kahit sino, kahit sigurong hindi namang abogado Ang ganda ng pagkaliwanag yan, walang kaso yun di ba? Pre, kailan ka lumaya? Sino ba to? Byron. Sino ba to? Ako sinasabihan din ito. Sino ako ba? Byron? Makukontempt ka rito sa hearing ko. Sige. Napanood ko live kagabi kay Joe umakyat si Yumi. Sinusuhulan siya ng 10 million. Malu. Ancheta. Grabe, no? Yan na, may mga lumalabas na mga marites na mga babae natin. Yan, may lumalabas, nagsusuhulan daw ng 10 milyon. Tinanggap ba? Tinanggap. Sa hirap ng buhay sa Pinas, kapit patalim na sila. Nahirap po talagang buhay rito sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya yung ibang mga kababayan natin talaga, kahit mabugbog sila ng mga amo nila dyan sa may Saudi. Yan, parang lang may maipadala dito sa pamilya dito sa Pilipinas, di ba? Kaya ewan ko ba, talagang sikap at tiyaga lang. Nasa sayo naman din talaga, wag kang aasas sa gobyerno Hindi naman natin talaga dapat asahan ng gobyerno, laro sa pamilya natin. Pag minsan ganito, isang taon, nagbibigay sila ng 10 kilong bigas dito sa amin sa Taguig. 10 kilong bigas, tapos may grocery. Yan. Hindi, taon-taon lang yun. Buti sa iba, wala Di ba? Sariling sikap pa rin tayo mga babayan. Ang gusto lang natin, maging tahimik lang yung Pilipinas. Kaya tayo ay lumalaban ng ganito. Di ba? Sino ba itong pereke ng laya mo? Sino ba yan? May kinakausap si BP Sara magbabayaran na. Sabi ni Sir Jose, may kinausap si Vice President Sara na mangbabarang na taga Masbate para tusukin ng karayom si BBM. Grabe naman, mambabarang? Ay, nako. Mas malaki ang korupsyon sa walang gutom. Yung binigyan nila ng 3K daw halaga. Pagbigay, total namin 1,300 lang. Total natanggap, kawawa, may hirap. 2 araw ang pila. Sino naglabas nito, no? Kak. Ayan ito. Maniwala kayo, kung maniniwala kayo dito sa nag-comment mas malaki ang korupsyon sa walang gutom. Yung binigyan ng 3K daw halaga, pagbigay total namin,
1,300 lang. Total na tanggap. Kawawa, may hirap. 2 araw ang pila. Sabi ko sa inyo napakagarapal talaga ng corruption ngayon. Grabe, nakakalungkot. Kawawa naman itong mga babae natin. Kung totoo itong sinabi ni Idol na 2 araw silang naghintay. No? Dapat 3,000, 1,300 lang natanggap. Grabe, no? Hindi hati na lang sana, binawasan pa. Lupit, no? Ano lupit? Most corruption and worst BP of all time. Byron. Ay secretary, contempt. Nakakaapat na tayo ng contempt si Sir Byron to. Sir Byron, sorry nagsalita ka dito ng kasinungalingan, nasa Quadcom hearing ka ni Boy. Quadcom hearing to, bawal magsalita ng ganyan. Sinabi ko na kanina sa live ko Kaya contempt ka, pakihintay ng mga pulis diyan. Pang-pulis Kalawakan 3. Pakihintay diyan, paki-search nga secretary yung location ni Byron Aratiles. Yari ka ngayon, contempt ka. Ayan. Contempt ito Byron, boss, yung iniwan ko sa iyo na isang sako nasan na, walang onsihan bro. Paano to? Bakit may ganyan? Byron Aratiles, boss, yung iniwan ko sa iyo na isang sako nasan na, walang onsihan. Dutae lang sa kalab. Di ba? Sabi ko sa inyo, nandito tong mga mga trolls nila yan. Ewan ko kung vlogger din ba to. Di ba? Pinipilit nila yung kay Sara. Lumabas na nga yung COA. Ba't ayaw nyo kasing maniwala sa COA? COA ba yung mga tiga Quadcom at pinipilit nyo yung corrupt talaga si Vice President? Ando na nga yung COA. COA yata. Hindi ba? Ay nako. Dito may Quezon City, pwede kami sali dyan. Nakabalot sa plastic, ihagis namin. Bakit naman maghahagis ka naman, Ramon Jacinto? Patay tayo dyan. Oo. Paduano, sarap pagsasapakin buong Tuwadcom. Butayin ng batayin ng patiwarik. Okay lang to. Hindi ko i-contempt tong si Berhilio Jr. Tuloy natin. Jojo, iling na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na. Alam hindi mo mamatay sila. Ako naniniwala ako mga kareaksyon kahit hindi magbibili nitong si Madam Inday Sara Duterte na pagbibili niya na may gugurgur sa 3 yun, akala pa ninyo walang mga gagalaw at kikilo sa mga nagmamahal dyan. Madam Inday Sara, hindi mo na kailangan magbilin. Huwag ka nang magbilin. Huwag ka nang magbilin. You know what? You know why? Because feeling ko inactivate na nila yung assassin. Operation Roman. Operation Roman. Yes, kasi pag inactivate mo na yan, kasi you would like to cut all communications na activated na So paano mo papahintuin yung Pepegi? Kailangan makausap. Para makausap mo, makakulik ka uli. Correct. Takot na takot sila kasi hindi na nila mabawi yung order doon sa Pepegi kay Inday. Correct. Nagigets ninyo, takot na sila. Kasi kung may mga kay Inday, at kung totoo sila. Kung totoo yung sinasabi ni Inday, matetegi din sila. Lahat sila at ang nakakapit ni Inday, hindi wag kang tumigil hanggang hindi sila matetegi. Nakita nyo na, it is true. Alam na namin yan noon. Alam na namin yan noon. Ngayon, ayaw ngang ni Inday kasi nga political instability yun Totoong may attempt sa buhay ni Inday. Totoo. Wow.
Di ba? Oh. Ngayon, anong masasabi natin dyan? Yung Operation Romanov ay pumalya. Mga ka-reaction, gusto ko kayong may papyuk-pyuk pa tayo. Mga ka-reaction, gusto ko kayong ano ba tawag dyan? I-inform. O gusto kong ipaalam sa inyo ang Operation Romanov ay kaya pala nababalitaan ninyo may mga PSG, may mga Presidential Security, Presidential Security Command, PSC, Dalawa na daw yung nagurgur eh. Dalawa na yung nagurgur na PSG. Hindi kaya... Ilan pa kaya ang may kinalaman dyan sa Operation Romanov? Taga-Romania kaya ang mga gagalaw sa Operation Romanov? Operation Alam Romanov. ko ninyo kung sino yung Romanov. Sila po yung mga emperor ng Russia na kung saan ay yun lang ang alam ko. Doon po nanggaling ang salitang Romanov. Pero mga ka-reaction, yun nga, na-activate na. Na-activate na yung assassin para gurgurin si Madam Inday Sara na hindi nagtagumpay. Ngayon, hindi nila alam kung paano pahihintuin yung assassin na yun. Isang paraan lang na pahihintuin yung assassin. Patahimikin yung assassin. Paano patatahimikin ng isang assassin? Diba? Pumunta ka sa National Bookstore, di ba? Baka naman. At doon, itanong mo kung paano pahintuin ng isang assassin. Ito naman. Mag-react po tayo sa video na itong babaitang ito. Ito. Pasikat dito eh. Other than being President of the Republic of the Philippines. So kindly, would you like to comment on that? Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. Sorry. Kasi, di ba, I mean, what was that statement for? Then she should have filed to be president, to run for president, but she didn't. Is other Magaling din tong babaitang ito. Ayaw nga niyan tumakbo. Ayaw niyan tumakbo. Naintindihan mo. Pero mga ka-reaction, ito po ngayon. Kung totoo po yung tinatawag nilang Operation Romanov, hindi kaya alam yan ng NBI? Bakit ang NBI masyadong hesitant? Masyado silang hesitant na talagang ituloy-tuloy at hanapin at arestuin o anuman ang gustong gawin sa Vice Presidente. Ang Vice Presidente pa nagdedemand. Hindi kaya alam ni Marbil ang Operation Romanov? Yan po ay malaking katanungan kung hindi alam ni Marvil. Hindi kaya alam ng Armed Forces of the Philippines ang Operation Romanov? Ang may alam lang ba si Madam Inday Sara sa Operation Romanov? Hindi kaya alam ng CIDG ang Operation Romanov? Baka hindi. At si Madam Inday Sara lang ang nakakaalam ng Operation Romanov. Hindi kaya alam ng intelligence community ang Operation Romanov? Imposibleng hindi nila alam ang Operation Romanov. Hindi Alam kaya nila alam yan. ng ang Operation Romanov? Hindi kaya alam ni Pangag ang Operation Romanov? Hindi kaya alam ni Butad, ni Tuwad, ang Operation Romanov? Si Sara Duterte lang ang may alam ng Operation Romanov. Hindi kaya alam ng FBI ng United States of America ang Operation of Romanov? Siguro hindi. Pero imposibleng hindi po alam ng mga intelligence community ang mga nangyayari. Kaya nga intelligence community yan, di ba? Ang Operation Romanov na pumalpak upang gurgurin si Madam Inday Sara ngayon,
Yan ang operation ng Romanov ng nanginginig. Kaya wala silang gustong gawin kundi ang impeach si Madam Inday Sara. Ngunit mahirapan po sila. Kapag in-impeach si Madam Inday Sara, hindi lang People's Power 3 ang mangyayari. Maniwala po kayo. Ayaw lang talaga ng mga supporter ng mga Duterte na manakit ng mga kapulisan. Ayaw nila ng marahas na pag-aalsa. Wag na wag nyo silang pipilitin. Anyway, mga kareaksyon, ikaw ba alam mo yung Operation Romanov? Alright, mga kareaksyon, maraming salamat muli sa inyong pagsama sa akin dito sa ating... Alright. Thank you, Pare Koy. Pa-support po Reaction TVPH. Alright, so ayan, yung Romanov na sinasabi niya mga babayan, ano yan? Posibleng hindi alam ng mga NBA yan. So, syempre, yun nga, sabi, pera-pera, mga tapalan. Oh my goodness. So, ayan, mga babayan, napanood nyo, basa naman tayo ng nakailan na tayo sekretary ng, ng contempt. Apat. Meron ba rito? Bago tayo magtapos, magbasa naman tayo ng mga komento nyo kasi mahalaga. Basahin natin yung mga komento nyo para naman marinig nyo na binabasa rin ni host. Di ba? At pag may nabasa ako rito ng mga kasinungalingan, ay ko-contempt kayo na tulad ng mga nangyari sa iba. O, ito si Ma'am Che, si Lahis. Sino may sinabing si Lahis? Hindi ako si Lahis. Sino bang si Lahis? Bongbong adik, tuwad ka nga. Nakaw. Ganyan yung mga na to. Okay lang din naman yan. 6 trillion, Door Sunday 1. Alin yung 6 trillion? Ang galing mong manira, vlogger Sino ninira? Kami. Balamang kami ang sinasabihan nitong si Christian Benoya. Paki-contempt to. Ayan, meron tayo pang-5. Paki-contempt to Christian, contempt ka na ngayon Pakihintay yung mga pulis diyan. Padadalang kita ng 3 pulis para ma-contempt ka. Alright. Bawal kasi dito yung mga salitang ganyan. Ayan, contempt. Pang-6 ka ng contempt ngayon. Dami na contempt ngayon May boses kasi naririnig si Sara, yun ang nagsabi. Sabi ni Ma'am Che yan Malu siya ba yung nagpa-contempt kay Grijaldo? Sino yun, Ma'am Malu Ancheta? Maraming salamat Ma'am Luz, ang Congress, dapat ang Congress ipasara na. Doon sila magpila para ipa-contempt sila lahat sa loob. Ang lupit. Good. Sabi naman ni Ma'am Tere Dagong Dong, no more Marcos anymore. All right. Hindi naman nanalo yan, sure bull. Sa pa lang mga kababayan, kung talagang malakas talaga si PBBM, nung nagrally itong mga pula na to, mga pinklawan dyan sa may EDSA, dapat marami sila. Dapat aabot sila ng mga 100,000 hanggang kalahating milyon. Diba? Kasi yan support nga ng Pangulo Bakit wala pa silang 3,000? Tuwan-tuwa yung mga tanso ng mga vlogger. Sabi pa ni Chris Ulo, napakarami palang sumusuporta dito sa ating Pangulo. Bayad naman pala lahat. 500 ang isa. Nakakuha na ng video. Hanggang ngayon, ayaw nila maglabas ng about ng paglabas ng video na nakuhanan yung mga pula na tumanggap ng pera. Diba? Ayaw nila. Sabi niya, walang bayaran. Ba't nakakuhaan kayo ng video? Pinapasok ko yung inyong mga live. Nababasa naman ako. Ayaw nyo pa rin magsalita kung bakit may bidyong lumabas. Yun yung mga nandun na sa video kadami yung vlogger doon. Hindi fake news yun. Diyos ko. Samantalong kami, nakuha na ng video dyan sa rally namin. May nakalusot na nagbayaran, di ba? Pati pulis nagsalita. Bakit doon? Yung mga pulis ayaw magsalita. Nakuha na ng video yan. Mga fake news talaga. NBI job and AFP wala nang credibility. Yun lang. Sabi ni Ma'am Tere Dagundong. Choink. Itong babae na to Ogla. Shout out Ma'am Ogla. Yan. Maraming salamat sa pagdalo sa ating Quadcom hearing Manay Kaido. Ma'am Che. Yan. Ma'am Che, maraming salamat sa pagdalo Ikaw nakailang absent ka na Papa-content na kita Salve, Gogo, Vice President Duterte. Yan. Maraming salamat Ma'am Salve sa pagdalo sa ating Quadcom hearing. Sa mga hindi pa nakapag-like ng ating video mga babayan, pa-like naman. At maraming salamat sa mga nag-subscribe
Malapit na tayong mag 95,000 subscribers. Thank you sa inyo. Malaking tulong po yung mga pag-subscribe nyo, pagtulong nyo sa channel natin. Kasi sa mga babae na hindi nakakapanood ng charity vlog ko, yan yung mga sinusweldo ko, paunti-unti, pinutulong ko po sa mga kababayan natin yan. Kung hindi nyo po alam, marami po akong pamilya na napauwi na ng probinsya, Mindanao, kung saan-saan. Marami kong ampon, may pinaputulan ako ng paa, pinagamot sa ospital, kinuhang pamilya at ngayon nandun sa bundok, binigyan namin ng lupa para hindi na sila nangungupahan, naguguhan sila ng bundok. Ngayon may taniman sila, may bahay sila, nakakapagtanim sila ng mga gulay para pangkabuhayan. Yan po yung nagagawa ko. Kasi isa po akong charity, baka hindi nyo alam ha. Charity vlogger po ako, matagal na. So nagpolitics kasi sa YouTube, baka hindi nababato sa inyo pagka nagbalag ako ng charity. Pakilibot nyo na lang po yung aking channel kung gusto nyo mapanood yung mga natutulungan ni Boy. At sa pag-subscribe nyo at pag-panood nyo ng ads, nakatulong na rin po kayo sa mga tinutulungan natin sa kung saang lugar. Maraming salamat po. Okay, ito naman si Lia. Ano ba to? Ilia? Si BP pinagkatiwala yung budget. Ba't hinayaan niya mawala to sa kanya? Ano ko na to? Hindi po nawala sa kanya yung budget na lumabas na po yan sa COA. Hindi ko lang po din alam, hindi rin alam bakit lumabas na yan, vlog na yan ni Banat Bay eh. Bakit ayaw paniwalaan itong mga Quadcom dito sa House of Representatives yung nilabas ng COA? Marami pa rin silang hinahanap. Marunong pa sila sa COA. Yun po ang ano. Basta hanggang doon lang yung kaya kong reaction eh. Ang tanong ko nga rin sa inyo eh, bakit ayaw nilang paniwalaan yung COA? Eh naglabas na nga yung COA. Na-reactionan ko na po yan about sa vlog ni Banat Bay. Yun nga lang din ang hindi niya alam eh. Hindi ba? Kasi nga po, ayon sa kanila, ay may bayad po kada hearing. Umaabot po ng milyon. Pakain pa ng taong yung budget ng bansang Pilipinas. Di ba? Dami pinapakain. Bro, halip na madagdag sa budget dyan, di ba? Nilulustay nila. Kasi Tatang Digong, hindi po pwede yan. Si Tatang Digong nun, di ba? Huwag nang papakain pa tayo, di ba? Ganun si Tatang Digong dati. Huwag na, gagastos pa. Sabi ng Tatang Digong, kanya-kanya na lang tayo ng pagkain. Di ba? Ganun si Tatang Digong nun dati. Bongbong Adik, Byron Aratres, break the record in Marcos Sr. legacy in the history in the Philippines in the President Cocaine Addictus. Grabe itong si Bongbong. Gumawa ka talaga ng ng iyong pangalan na ganyan. Kawawa talaga ang mga Pilipino na umaasa mga buhayan nasa Kongreso. Paano na to? Si Ma'am Mers Amor, paano na nga ba talaga? Di ba? Paano na nga ba talaga? So kaya mga babayan, so susunod na itong eleksyon, no, yung lahat naman dito mas marami ang boto kay Tatang Digong. So sabihin niyo sa mga pamilya niyo kung nandiyan kayo sa ibang bansa, huwag niyo kakalimutan yung Team Duterte. Okay? Team Duterte lang tayo. At nakita niyo naman yung mga sumisira kay Tatang Digong, kay Vice President, ay babalikan yan susunod. Okay? At pag nanalo po sila, kaming mga nagbablog, ay iba-video namin, i-reaction na namin yung mga nagagawa nila sa Pilipinas. Okay? Hindi tulad itong mga nakaupo, magbi-video, magpipicture, 3 piraso na yero, 3 piraso na plywood na manipis, saka 5 piraso yata yung nakokulamber na 2 dipa. Ang sabi ng mga tanso, ng mga babayan, i-vlog ko yan, nag-uumpisa pala ako nagbablog, na-vlog ko yun. Di ba? Isang ka ba naman yung plywood mo, isang plywood, tapos gagawa ka ng bahay, inanod yung bahay mo, hindi nga hindi ho yun makakatayo ng bahay. Pang-aso lang ho yung magagawa noon. Galit na ho sila. Sabi ng isang vlogger, andun yan, bibigyan sila ng 10,000, bibigyan sila ng ano lang yan, imahe lang yan, na 3 yero o 2 yero. O di ba? Wala naman silang pinakita na nakatibayan. Ayun, may video nga sila itong nakaraan, namigay ng lote ay ng lupa diyan sa Mindanao. Ang ilan na nabigyan niya na sa 1,000 plus o ano man. Nako po, napakadaming tao dito sa buong Pilipinas. Sige, nabigyan mo sila. Thank you sa ating Pangulo. Sige, susunod na eleksyon kung
Ayan lang yung ano, masusuportahan ka, ilan lang yon, 'di ba? Oh, yun ang ano, yun ang sinasabi natin diyan mga kababayan. Mas maganda kasi walang korupsyon sa Pilipinas para mas maraming budget. Biruin niyo mga kababayan, no, kung si PBBM ang naging presidente itong nakaraan na Tatang Duterte, 'di ba? Napakaraming dilubyo nangyari, pandemic ano. Nakasurvive naman ang Pilipinas, 'di ba? Hindi pa ganoon kadami ang utang. Ay ngayon, bagyo-bagyo lang yung pinagdadaanan ni Pangulong Marcos. Eh bakit ay nauubusan na? Sobrang dami ang utang. Oh, yun ang sinasabi ko sa inyo. Oh, 'di ba? Pero siyempre, ipagtatanggol pa rin sila ng mga tanso tulad yung mga nandito na mga trolls, yung mga tanso talaga. Ay, kung maniniwala kayo sa kanila, wala naman. Eh, ano naman tayo eh. Meron naman tayo sariling mga utak. Oo, di ba? Meron naman tayong sariling desisyon. Kaya po siguro kayo nandito, nanonood kayo rito, solid Team Duterte kayo. Itong malapit na eleksyon na, kung bibigyan ng mga kamag-anak nyo ng pera, tanggapin nyo raw. Tanggapin nyo. Sabi ni Boss Marcoleta. Eh, pera nyo naman din daw yan eh. Pera natin yan. Pera natin yan. Di ba, Byron, no? Ito, na-contempt ka na, Byron. Naka-anim tayo na-contempt ngayon. Shoutout, Sir Ricky, no? Nagsalita na ang COA, walang corruption sa CF ni Vice President Inday Sara Duterte. Malinis ang paggastos sa CF ni Vice President. Ayaw nga nila, Sir Manwa. Kasi COA na naglabas, biruin mo, nasa Kongreso, sige lang din ang ano. Eh, yun pala, meron palang bayad kasi dyan. Oo, tulad kahapon, di ba, meron tayong live dito. Wala na nanonood. Sawang-sawa na sila sa ano, sa hearing nila, no? Wala na nanonood sa kanila. Tumagal na ng tumagal, wala. Wala nang nanonood. Pare doon sa may ibang mga live ng mga kabila, nag-alisan na yung mga tao. No, pero kung siguro, kung si Tatang Digong, rami, libo-libo siguro nanonood. Hindi ba nila nahalata, mga kababayan, no? Pag nandun si Tatang Digong, may live sila sa Congress, may live ang ABS-CBN, may live kung sino man na naka-live, napakaraming nanonood. Pero pag wala si Tatang Digong o si Vice President o yung mga sikat na mga kaalyado ni Tatang Digong, di ba? Pag wala sila, wala nanonood. Di ba? Agree ba kayo dyan? Hindi ba sila nagtataka doon? Ang inaabangan lang talaga ng tao, si Tatang Digong, si Vice President. Doon pa lang, mga kababayan, alam na nila, talo talaga sila sa eleksyon. Sus, Maribek Ona, maraming salamat na. Gusto ko si Inday Sara. Being President, alam ko maging maayos ang Pinas. Niwala ako sa kanya. Yan. Sa kayo na lang po mga kababayan, yung nagdaan na pandemic na sobrang hirap ng mga tao. Di ba? Na-survive ang Pilipinas. Hindi ganun karaming utang. Kumasya. Ngayon, ilang taon pa. Sabi, ubos na raw yung budget at napakarami daw bagyong dumaan. Naku naman. Ganyan nga wala nga reklamo si Tatang Digong. Si Tatang Digong, narinig niyo ba nagreklamo yon? Ngayon pa lang, nakakailang taon pa lang si Pangulo, bakit nagrereklamo na? Tapos nakikita pa sa media, ikaw presidente pag pinaghihinaan ka ng loob, dapat ikaw yung malakas. Kahit ano pang ano niyan, wag mong sasabihin na marami tayong utang, mga ganito. Anong gagawin natin? Sabing gano'n, di ba? Nagsasalita siya ng gano'n. Dapat hindi siya nagsasalita ng gano'n. Si Tatang Digong, wala. Malakas ang loob niyan. Kung may extend pa nga talaga, mas mahaba pa buhay Tatang Digong. Siya nag-presidente ulit. At mas marami po talaga. Kahit lumabas ka rito, sino gusto mo sa darating na eleksyon? Wala, Duterte pa rin talaga. Sold out ang ticket pagka si Tatang Digong. Saka imagine nyo, kay Vice President, 32 million plus. Kay Tambaloslos, doon lang siya nagkaroon ng score, yung gansal lang ni Vice President, yun ang imagine nyo. Tapos, i-impeach nyo ng ganun-ganun na lang ng 32 million votes. Hintayin nyo ang paglabas ng iglesia. Sama-sama tayo dyan, mga babayan. Iglesia man o hindi, kung sumusuporta kita ng Digong, pag lumabas dyan ang mga iglesia, dito sa lansangan, sama po tayo. Matahimik yung po yung ano na yan. At yun na po natin kanina, yung mga batuhan, sana mangyari yan. Kasi masakit siya. Pag tinamaan ka, dugo ang ulo mo. Di ba? Kundi sana kung tatamaan lang yung mga tanso na mga fake news, tamaan dyan. Hindi man, pag nag-rally, hindi naman pupunta yung mga tanso. Gulpihan mga yan dun sa mga
Hindi pupunta yan. Nagbabalita ng mga fake news. Di ba? Sir Berhilio, Paduano, sarap pagsasapakin buong Twadcom, bitahin. Nabasa ko na to. Okay, dito miss. Dito mi, Quezon. Ano ko na to? Maraming salamat po. Yun. So, yun lang ang mga nag-comment. Maraming nanonood. Ito na yung nagko-comment kasi ito lang naman yung pinatawag ko sa Quadcom hearing ni Boy Sardinas. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakilike nyo at click nyo notification bell mga babayan para pagka nagbablog tayo, pwede kayong sumali dito sa ating Quadcom hearing ni Boy Sardinas. So, sana kahit pa paano, nag-enjoy kayo sa ating Quadcom hearing. 6 yung na-content natin mga babayan. No? Yung mga nabasa kong pangalan na content, pakihintay yung mga pulis dyan sa inyo at dadala ko yung sardinas. So guys, thank you ha. Maraming salamat sa ulitin po ulit. Don't forget to like and subscribe. And sa tropa natin si Reaction TV PH. Love you. Sa ulitin. Bye-bye. Bye-bye.